tapik sa pisngi ang gumising sa mahimbing na pagtulog ni Angela. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at nasilayan ang gwapong mukha ng kanyang asawa habang nakadungaw sa kanya. Napangiti siya. Sanay ganito araw-araw ang makikita niya pagising niya sa umaga. Stop daydreaming and get up, Angela. Ilang oras na lang darating na mga magulang natin. Agad siyang nahimas-himasan sa kanyang pantasya at bumalik sa realidad. Oo nga't nakadungaw si Justin sa kanya subalit hindi na maipinta mukha nito sa labis na inis. Bigla ay na-conscious siya. Pinakaramdam niya ang sarili. Baka may dumi pa siya sa mata o di kaya ay may laway sa gilid ng bibig. Ano? Tititigan mo lang ba ako at hindi ka kikilos? Sorry. Agad siyang bumalikwas ng bangon. Napatingin siya sa salaming bintana at nakitang sumikat ng araw sa labas. Anong oras na pala? Justin hissed. 8:00 na, mahal na Reyna. Sarkastiko nitong tugon. Mabilis siyang bumaba ng kama at hinanap ang kanyang tsinelas. Pasensya na't natagalan ako ng gising, Justin. Just clean yourself. Anit at naglakad ng palabas ng silid. Agad siyang nagtungo sa banyo at naglinis ng sarili. Siguro dahil hindi siya agad nakatulog kagabi kaya siya tinanghali ng gising. Isang sleeveless white floral dress na lampas tuhod ang kanya isinuot. Nag-ayos lang siya ng konti sa kanyang mukha dahil sanay naman siyang walang makeup. Nang masigurong ayos na ang kanyang mukha, nagpasya na siyang lumabas ng silid subalit hindi pa man siya nakakababae narinig na niya ang maraming pabilyar na boses sa labas. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Nandito na ang mga magulang nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Justin. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa pero wala siyang maaninag na kahit konting paghanga mula rito. They are already here. Are you ready? Kabado siyang tumango. Kahit naman isinisiksik niya sa utak niya kung paano pakikisamahang mabuti si Justin sa harap ng mga ito, kinakabahan pa din siya. Sunundan niya ang bawat galaw ni Justin habang papalapit ito sa kanya. Bagya pa siyang napaiktad ng akbayan siya nito. Relax, Angela. Galingan mo ang pag-acting ng sa ganun. Hindi nila mahalata ang totoong estado natin. Maraming pinisil ni Justin ang kanyang balikat bago siya iginiya palabas ng silid. Mama! She exclaimed upon seeing her mommy, Amira, in their salas. Agad naman itong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at nagmamadaling lumapit sa kanya. Pansin niya ang pagkalas ng akbay ni Justin sa balikat niya. Iha! Oh my dear daughter! I miss you so much! Maluha-luha nitong sambit sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Gumanti siya ng yakap kay Amira. I miss you too, Mama. Kumala sa yakap nila si Amira at pinagmasdan siya. Look at you. Eres tan hermosa. I must conclude, you're happy with your married life, huh? Tipid siyang umiti at lumingon sa akin naroroonan ni Justin. Tensyonado namang napatikim ang lalaki. Of course, she is happy. Inaalagaan naman siguro ng maayos ng anak ko sa Angela. Sabat ng mommy ni Justin at lumapit na rin sa kanila. Saka siya niyakap bago muling bumaling kay Justin. Right, iho? Justin cleared his throat at muli siyang inakbayan. Of course, Mom. Hindi ko pinapabayaan sa Angela dito sa bahay. Diba, Angela? Tumango siya at matamis na ngumiti. Nakarinig sila ng tikim at saka lang niya naalala na nandoon pala ang dalawang ginoong nakaupo sa sofa. Si Don Tiago, Justin father, and Don Crisostomo ang kanyang ama. Lumapit siya sa mga ito. Pareho sila ni Justin na nagmanos sa dalawa bago siya yumakap sa kanyang ama. Te echo de menos, Papa. Yo también te extraño, hija. Pagkatapos nilang magbatian, nagkayayaan na sila sa dining room. The breakfast was extravagant. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraan dahil sa presensya ng mga magulang nila. Justin didn't miss to tend all her needs habang kumakain sila at ganun din naman siya. She could see their parents' smiles in her peripheral vision. Oo nga pala, iha. I invited Abby. Nabanggit sa akin ni Luisa na siya na ang bagong sekretary nito si Justin. Imporma ng kanyang ina. Napalingon siya sa asawa. Tumango naman ito. She had just started a month ago. Abby was one of her closest friends aside from James. Actually, 3 talaga sila. But Malia went missing nang lumuwas ito ng Maynila. Her parents also paid investigators to look for her, pero walang improvement hanggang ngayon. Hindi na rin nila natanong pa ang lola nito dahil pumanaw na ang matanda ilang araw pagkaalis ni Malia. Hindi pala siya tumawag sa'yo? Tanong naman ni Mommy Luisa. Umiling siya. Baka ho, busy pa kasi kakasimulan niya pa lang. Tumango naman ang mga ito.
I invited James for dinner too, since he's here in Manila for some business about the hacienda. Binisita ka na ba niya dito, Angela? Luisa asked. She nodded. Napadaan po nung nakaraan. Iniwasan niyang mapatingin kay Justin, lalo pat madalas na napapaaway ang dalawa nitong nakaraan. Well, that's good. After their breakfast, the boys were busy talking at the poolside. Narinig niyang halos puro business ang pinag-uusapan ng mga ito. Habang nagtsatsa ang mama niya at ni Justin, nagtungo siya sa kusina para tulungan magligpit si Manang Glory, kahit na pinigilan siya nito. Saktong paglabas ni Manang Glory ay siya namang pagpasok ng mommy ni Justin. Ngumiti ito sa kanya. She smiled back nervously. May kakaiba kasi sa tingin nito. Can I ask you a question, Angela? Ano po yun, mommy? Luisa sigh. Alam ko hindi sang-ayon si Justin sa kasal ninyo. That's why I'm doubting his sweetness towards you now. Sigurado ka bang maayos ang pagtrato ng anak ko sa'yo? Napalunok siya. Luisa was eyeing her seriously. Parang pinag-aaralan nito ang bawat ekspresyon niya kaya kinakabahan siya at baka makahalata ito. She fake a laugh. Ano ba namang klaseng tanong yan, mommy? Of course, maayos kami nagsasama ni Justin. Maalaga po siya. Maalalahanin. Mataman siya nitong tinitigan pagkatapos ay muling napabuntong hininga. Okay, if that's the case, then I will believe you, Angela. Pero sa oras na apihin ka ng anak ko, don't hesitate to tell me, Iha. At ako mismo puputol sa sungay ni Justin. She smiled with a bit of tension. Huwag po kayo mag-alala mo. Sasabihan ko po kayo agad. Ngumiti din si Luisa at tinaplos ang kanyang pisngi. You know how much I like you, Angela. Bata ka palang giliw na ako sa'yo. And if I will be given a chance in the next life to choose my own daughter-in-law, ikaw pa rin ang pipiliin ko para sa anak ko. You're perfect for him, and you will always be. Matapos ang pag-uusap nila ay sinama na siya nito sa labas kung nasaan ang kanyang ina. They spent their whole day bonding, eating and catching up the times they have missed each other. Justin was also very civil to her. Mapait siyang napangiti. Sana araw-araw silang ganoon. Yun lang naman ang tanging hiling niya. To be loved by her husband. Sumapit ang gabi. Unang dumating si Abby. She was very shocked by how she changed a lot. Wala na ang probinsya ng aura ng kaibigan. Masasabi niyang isa na itong certified city girl kung manamit at kumilos. Angela, kumusta ka na? Bulalas dito sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Ayos lang. Ang ganda-ganda mo na, Abby. Papuri niya at pinasadahan ito ng tingin. Abby is wearing a very short skirt at crop top na pinarasan ng stickers na puti. Mas nagmumukha itong bata kaysa sa edad na 24. Hello, dati na ako maganda, no? Pairap nitong sabi sabay tawa. Napasimangot siya. Nakakatampo ka naman. Bakit hindi mo sinabi na nandito ka na pala sa Maynila? Hello, girl. Sorry. Nakaligtaan ko sa dami na ipinapagawa ng asawa mo. Napailing na lang siya. Siguro kung gaano ka-terror si Justin sa kanya ay ganun din ito sa opisina nito. Excuse me po, Ma'am Angela. Pinapatawag na po kayo sa hapag. Magalang na anunsyo ni Manang Glory. Nayayanan niya si Obi sa dining room. Tumawag din si James na mahuhuli ito ng dating kaya nauna na silang maghapunan. Obi, may nobyo ka na ba dito sa Manila? Tanong ng mama niya. Nasa mid ang kaibigan niya at napaubo pa. Tita naman, wala pa po yan sa isip ko. Naku, maybe. She already has. Ayaw lang sabihin sa atin. Tukso naman ang kanyang ama dahilan para matawa sila at maging si Abby na din. Good evening. Sorry, I'm late. Napalingon sila sa bagong dating. It was James with his disheveled hair. You're just in time. Come here and sit with us, iho. Ani ng kanyang ina. Tumalima naman si James at umupo sa bakanting silya sa harapan nila ni Justin. Good evening, Angela. You look pretty tonight. James wears a taunting smile, looking at his brother. She even noticed Justin's tight grip to the fork he's holding. Oh, look at us. It's like a mini family reunion. Si Teres na lang talaga ang kulang. Di ba, hon? Baling ni Luisa sa esposong si Don Tiago. Tumango naman ang Don. Saan ba nagpupunta ang batang iyon at halos hindi na natin mahagilap? Naiiling pa nitong sabi. You're right, Luisa. You should invite the rest next time. Sugunda ng kanyang ina.
I agree to that. Napalingon sila kay James. This dinner looks like a little family reunion, except that there is someone here who is against my presence. Tension filled the atmosphere. Nagtataka ang mga tingin na magulang nila sa katagang binitawan ni James. Pinandilatan niya ng mata ang kaibigan para sawayin pero mukhang wala itong planong makinig sa kanya. What are you trying to say, James? Kunutong tanong ni Doña Luisa. James smiled, a mocking smile. Napalingon siya kay Justin. Nagtatagas ang bagang nitong nakipagsukatan ng tingin sa kapatid. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina panalagutan ng hininga si James, panigurado. Nothing, Mom. I just felt like Kuya doesn't like me being here. Look at the way he glares at me. Panunuya pa nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Palihim niyang sinipa ang paa ni James sa ilalim ng mesa. Sandali lang itong lumingon sa kanya bago ibinalik ang tingin kay Justin. What's going on between the two of you? Formal na tanong ni Don Tiago sa mga anak nito. Don't tell me, the two of you are fighting over something. Do you? No, not at all, Dad. James is just messing around. Sa wakas ay ani ni Justin. James? Baling ni Don Tiago sa kaibigan niya. Yeah, I'm just kidding, Dad. Nothing personal. Namiss ko lang nakatatanda kong kapatid. Hindi na kami madalas magkita eh. Don Tiago shook his head, samantalang nanatiling nakatitig sa Doña Luisa sa mga anak nito. Mukha namang hindi nakahalata ang parents niya sa namumuong tensyon sa magkapatid. The dinner went on with a little chit-chat from their parents. Samantalang tahimik silang apat at panakanakaan lang na sumasali sa usapan. By the way, Justin, I'm just curious, when are you going to give us a grandchild? Biglang tanong ni Don Crisostomo. Pareho silang natigilan ni Justin at nabitin sa era ang pagsubo niya ng kanin. She heard James chuckled from behind. Sinamaan niya ito ng tingin. Uminom ng tubig si Justin at nagpunas ng table napkin bago nag-angat ng tingin sa kanyang ama. He also gently grabbed her hand. We are working on it, Papa. Tugon ng asawa niya. He even smiled at her kaya nakasabay na din siya. That's good to hear. It's not that we are pressuring both of you. Pero matatanda na kami. Hindi magtatagal mawawala na kami sa mundong ito. Gusto ko sana makita man lang magiging apo ko bago mangyari iyon. Pa, awat niya dito. I'm just telling the truth, Iha. Kahit na sa kumpadre ay ganun din naman. Don't worry about it, Papa. Who knows? One of these days, that will come. Ano ng asawa niya. Her papa nodded and continued eating. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na sila muling kinulit ng mga ito tungkol sa pagkakaroon ng anak. Alam niyang hindi gusto ni Justin ang ideyang iyon. The dinner also ended with no tension between the two brothers, which she was thankful to. Dito ka na matulog ngayong gabi, Abby. Delikado nang bumiyahe kapag gabi na. Malaki naman ang bahay nila, Justin. Baling ng mama niya sa kaibigan. Talaga bang ayos lang yun, tita? Ano ka ba? Ayos lang, Abby. Sabat niya. How about you, James, iyo? Tanong naman ni Doña Luisa sa anak. So much that I wanted to. May flight ako for Davao tonight kaya sa susunod na lang, Mommy. Okay, take care, anak, and send my regards to your sister. Susunod na araw pa kami babalik doon. Bilin ng ina nito. Nagpaalam na sa kanila si James. Hinatid naman niya ito hanggang sa parking lot ng mansyon. Ingat ka sa biyahe, James. Paalala niya. James smiled and patted her head. I will, Angela. I still wanna see you again kaya talaga mag-iingat ako. Baliw. Natatawa niya itong hinampas sa braso. I'm serious right here. Umalis ka na nga. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Pagtataboy niya. James chuckled. Pumasok na ito sa loob ng kotse at umusad na. Manang Glory opened the gate for him at ito na rin ang nagsara. Naunang pumasok si Manang Glory at sumunod naman siya kalaunan pero nagulat pa siya nang salubungin siya ni Justin at hinila sa bandang madilim na bahagi ng mansyon. Ano ba, Justin? Nasasaktan ako. Daing niya dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya. Baka makita tayo ng mga magulang natin. Can you behave just for once and stop acting like a harlot woman? Nang gigigil na itong sambit. Nalaki ang kanyang mata. Ano bang pinagsasabi mo? You're flirting too much with my brother. I don't like to see it lalo na't nandito ang mga magulang natin. Ano na lang sasabihin nila? Nag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Naguguluhan siyang tumingin sa asawa. You're being unreasonable, Justin.
Wala kaming ginagawang masama ni James. Nagpaalam lang yung tao, nilalandi ko na. At isa pa, alam nila sadyang malapit kami ng kapatid mo kaya hindi mag-iisip na masama ang mga yan. Kahit na, sumunod ka na lang sa gusto ko. Tapos ang usapan. Hindi ganoong kakitid ang utak ng mga magulang na... At ano gusto mong palabasin? Na makitid ang utak ko? Ganun ba, Angela? Galit itong sabi. Mas lalo pang dumiin ang mga kamay nito sa braso niya kaya napangawi na siya. Justin? Angela? Boses ng kanyang mama Amira. Pinaningkitan siya ng mata ni Justin. Fix yourself at baka makahalata ang mama mo. May diin itong utos. Pinahid niya ang namumuong luha sa kanyang mata at inayos ang buhok. Inakbayan naman siya ni Justin at iginiyang palabas sa kinukublihan nila. Saan kayo galing dalawa? Nagtatakang tanong ng ginang. Napakamot siya ng noo. Dyan lang sa... Ay naku, kayo talaga. Magsusolo naman kayo ngayong gabi. Kaya doon nyo natapusin yan sa loob ng silid. Makahulugan itong ngumiti. Pinamulahan siya ng muka. Mama. Naiskandalo niya saway sa ina. Tinawanan lang siya nito. Alam na alam ko yan. Ganyan kami ng papa mo noon. Nito bago sila, inayang papasok sa loob. Kung alam lang nito ang totoo nangyari doon, she surely won't be giggling by now. They followed her mother silently. Hindi niya nalingon si Justin kahit pa nakaakbay pa rin ito sa kanya. She's shy of what her mother had said at masama din ang loob niya sa sinabi nito kani-kanina lang. Pumasok na sila sa kani-kanilang silid. Her parents was occupying the room next to theirs. Yun ang silid na ginagamit niya simula nang makasala sila ni Justin. Nasa guest room naman sa ibaba ang mga magulang ni Justin at sa katabi nitong silid pinatulog si Abby. Sana naman matulog ka na maayos ngayong gabi, Angela. Masyado kong malikot kagabi. Hindi ako makakatulog na maayos. Reklamo ni Justin. Pasensya na, Justin. Hindi ko alam na ganoon pala ako kumatulog. Anya sa mababang tono. Padabog na nahiga si Justin at tinalikuran siya. Lihim siyang napabuntong hininga at sandaling pinagmasdan ng likuran ng asawa bago napagpasyan tahimik na humiga sa pwesto niya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nalimpungatan na lang siya na makaramdam siya ng uhaw. Kinapay niya ang bedside table at naalalang nasa silid pala siya ni Justin. Walang tubig sa bedside table kaya kailangan pa niyang bumaba sa kusina. Lumingon siya sa pwesto ni Justin. Wala na doon ang lalaki. Kinapay niya ang kama subalit malamig iyon. Napakunot noo siya. Hindi ba't dito natulog si Justin? She looked at the clock and found out it's already 5 in the morning. Kibit-balikat na lang siyang bumaba ng kama. Baka maagang nag-jogging si Justin kaya wala na doon. She was halfway through the staircase nang makasalubong niya ang asawa. Basa na ang buhok nito at mukhang kagagaling lang ng shower. Good morning, Justin. Maaga ka palang nagising. Namamaos niyang sabi. Yeah? What is it to you? Naparunok siya. Nang hindi na siya nakapagsalita, itinalikuran na siya nito at umakyat na sa taas. Siya naman ay tumuloy na lang sa ibaba. Saktong pagtapak niya sa salas nang makasalubong niya si Abby mula sa kitchen. Sumabog sa kanyang pangamoy ang mabagong shower gel na nagmumula sa babae. Same scent she smelled when Justin passed by. Angela, gising ka na pala. Tila nagulat itong sabi. Oo, nauuhaw ako eh. Ang aga mo naman nag-shower. Alis ka na ba ngayong umaga? Takang tanong niya. It was Sunday kaya alam niyang walang pasok si Abby dahil wala din naman pasok ang asawa niya sa kumpanya nito. Hindi naman. Maalansangan kasi. Namamahiyata ako kaya ganito. Tumango siya. Kitchen muna ako, Abby. Anya at akmang lalampasan na ang babae subalit napansin niya ang pamumula ng leeg nito. Ano nangyari dyan sa leeg mo? Mabilis naman dumapo ang mga palad ni Abby sa leeg nito. Ha? Wala to, Angela. Nakamot ko lang kaya namumula. Sige ha, punta muna ako sa silid ko at magboblower pa ako ng buhok ko. Sinundan niya ng tingin na nagmamadali at papalayong kaibigan. She may be innocent to those things but she's already an adult. The red marks on her neck looks like a hikey. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Abby is her childhood friend. May tiwala siya sa babae. Matagal na niya itong nakasama sa asyenda nila. Di naman siguro siya tataluhin ng kaibigan niya, di ba? Sana'y hindi tamang nabubuong hinala sa isipan niya. Huwag lang sana ang kaibigan niya.
Both of their parents bid goodbye to them after lunch, samantalang hindi pa nag-aagahan. Nauna na nagpaalam si Obi. Hinayaan na lang muna niyang kaibigan dahil baka may mahalagang bagay itong gagawin. Mukha ring nagmamadali ang dalagang makaalis. Nakaramdam siya ng kahungkagan habang tinatanaw ang sakyan ng mga itong papalayo. She felt like crying. It's just minutes pero agad niyang namiss sa mga magulang niya. Ang bigat-bigat ng kanyang loob. Kalaunan ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Naabutan naman niya si Justin na pababa ng hagdanan. Nakabihis ang lalaki at mukhang may lakad dito. Alis ka ba ngayon, Justin? Tanong niya kahit na halata naman. She just wanted to start a little light conversation with her husband. Tumango ito saka siya tinapunan ng tingin. Take all your belongings back to your old room. Angela, wala na mga magulang natin kaya wala na ring rason para doon ka pa manatili. She felt a slight pang on her chest, pero binaliwala niya iyon. Pasasaan ba't darating din ang araw na magiging okay sila? Hihintayin niya ang araw na iyon. Okay, gagawin ko na ngayon. Good. And tell Manang Glory to laundry all the shits on my bed. Ayokong maamoy ang bakas mo na natulog ka doon sa kama ko. Justin. Her husband threw her a bored look. What? Akala mo ba ayos na tayo dahil doon ka natulog ng 2 gabi? Tanong nito pagkatapos ay natawa. Wake up, Angela. Baka nakalimutan mong palabas lang lahat ng iyon. Just acting sweet to you gives me goosebumps that I wanna puke. She was left with his hurtful words that's piercing through her heart. Kung makapagsalita si Justin ay parang isa siyang maruming babae sa paningin nito. Isn't his words too much? But why can't she be angry with him? Bakit ba kahit anong masasamang pinagsasabi nito sa kanya, hindi niya kayang iwanan ng lalaki? Ganito ba talaga kapag nagmahal ka? She sighed in sadness. Tinupad niya ang hiniling nito. Ginamit niya ang libre niyang oras para ilipat ang kanyang mga damit sa silid na dati niyang inuukupa, habang si Manang Glory naman ay abala sa paglalondry ng mga bedsheet ni Justin. Ma'am Angela, huwag mo sanang mamasamain ha? Pero wala ka bang balak na hiwalay ang asawa mo? Biglang tanong ni Manang Glory sa kanya. Nang lumapit siya dito, tinulungan itong magsampay ng mabibigat na labahin. Nagulat siya dahil yun ang unang beses na nagtanong ang ginang tungkol sa bagay na iyon. Madalas itong tahimik at nakamasid lang sa kanila ni Justin. Bakit niyo naman po natanong iyan, Manang? Aba, ano bakit? Ilang linggo na ako dito sa pamamahay niyo at nakita ko kung paano ka itrato ni Sir. Curious talaga ako kung paano mo natitiis sa mga masasamang ugali niya. Komento pa nito. Malungkot siyang umiti. Mahal ko po siya, Manang. At ang pagmamahal po kasi, para sa akin, hindi nagbabase sa kung anong kabutihan lang ang kaya niya ibigay. Pati pangit na version ng pagkatao niya, dapat mahalin mo din. Napangiwi ang ginang sa sagot niya. Naku, kung ganyan man lang ang pagmamahal, abay mabuti pang tumandang dalaga na lamang ako kaysa magtiis sa pang-aabuso ng taong wala namang ambag sa paglaki ko. Natigilan siya sa sinabi nito. Naiintindihan niya ang babae dahil iba-iba naman kasi talaga ang pananaw ng bawat isa. Naniniwala po kasi ako na balang araw, makikita niya ako bilang asawa niya. Kaya hanggang hindi pa nangyayari iyon, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan at alagaan siya. Problemadong tumitig si Manang Glory sa kanya na para bang may mali sa sinabi niya. Diyos ko, paano kaya magpalaki ng anak na kasing bait at kasing martir mo? Kung ibang babae pa siguro ang napangasawa ni Sir at ginaganyan niya, matagal na siguro siyang nilayasan at kung hindi, ay ipinakulam na siya. Doon siya bahagyang natawa. Paano po ba yan? Ako naging asawa niya eh. Umiling si Manang Glory. Maganda naman maging mabait pero sana naman, huwag mong sobrahan kasi dyan ka naabuso. Itong akin ay payong pang matanda lang ha, kaya huwag ka sana magagalit. Pinalakit inalagaan ka ng maayos ng mga magulang mo, Ma'am Angela. Kaya sana huwag mong baliwalain yun at pahalagahan mo rin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na apihin ka lang ng iba kasi mahal mo. Hindi yun tama, Ma'am Angela. Ilang araw na lumipas mula ng pag-uusap nila ni Manang Glory, subalit hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin nagre-replay sa isipan ni Angela ang huling sinabi nito. Guilt filled her heart lalo na nang maalala ang mga magulang niya at kung gaano siya kamahal at iningatan ng mga ito. Dumating tuloy siya sa puntong kina-question niya ang desisyong ginagawa niya sa kasalukuyan kung tama pa bang ipagpatuloy ang kahibangan niya kay Justin o hindi na. Ma'am, ito na po ang lunchbox na ipinahanda ninyo. Nandiyan na rin po ang kanin, prutas at chicken curry. Saka po ito po yung sinabi ninyong carrot juice. Imporma ni Manang Glory. Tumango siya at ngumiti.
Salamat, Manang. Walang anuman po. Inilagay niya sa carrier ang lunchbox at tumbler. Naisipan niya kasi magluto ng paboritong ulam ni Justin at hatiran ito sa opisina. Panaka-naka lang na umuwi ang asawa niya nitong mga nakaraan at minsan lang din kumakain sa bahay. Kung saan ito naglalagi, yun ang hindi niya alam. Alis na po ako, Manang. Mag-iingat po kayo, ma'am. At magdala ng payong. Mukha po kasing uulan eh. Tumango siya at sinunod ang sinabi nito. Nang makalabas siya sa bakuran ay tumangala siya sa langit. Bahagyang ngang makulimlim ang ulap at anumang oras ay maaaring umulan na. Nagpatuloy na siya sa paglalakad patungo sa gate upang doon abangan ng taxi na ipinabook niya. Hindi naman siya nabigo. Ilang sandali lang dumating na ang sakyan. Inabot siya ng kalahating oras sa biyahe bago nakarating sa Fortalejo Corporation dahil medyo matrapik ang daan. Pagkababa niya ay sinalubong naman siya ng guard sa establishment at bumati. Magandang tanghali po, Ma'am Angela. Napangiti siya. Iilan sa mga tauhan sa kumpanya ng asawa niya ay kilala na siya, para lang sa iba na nasa malayong departamento na. Magandang tanghali din po. Nandiyan po ba si Justin? Magalang niyang tanong. Opo, ma'am. Hindi pa po bumababa si sir mula kaninang dumating siya. Sige, salamat. Aakit na po ako. Paalam niya. Tumungo naman ang gwardya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at pumasok na sa elevator. Habang naghihintay na makarating sa top floor kung saan ang opisina ni Justin, ay kinapa niya ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan subalit nakaramdam siya ng kakaiba. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Pilit niyang kinalma ang sarili. Ilang floor na lang at darating na siya sa itaas. Bumukas ang elevator at bumungad sa kanya ang malaking espasyo. Gaya ng kadalasang disenyo ng mga kumpanya, tanging isang pintuan lamang ang nandoon at yun ay ang opisina ng asawa niya. Napadako ang tingin niya sa bakanteng mesa sa labas. Malamang mesa iyon ni Obi dahil siya naman ang tumatayong secretary ni Justin. Humugot siya ng malalim na hininga at naglakad na patungo sa pinto. Nasa kalagitnaan pa lamang siya na may marinig siyang kakaibang tunog. Kumunot ang kanyang noo. Ungol ba yun? Humigpit ang hawak niya sa dala niyang lunchbox. Parang hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa, subalit pinilit niya ang sarili. She wanted to see it with her own eyes. Nakarating na siya sa harapan ng nakaawang na pinto kung saan mas lumakas pa ang ungol ng mga ito. Oh, Dom, sir. Hindi ko akalain ganito pala kasarap. Ani na isang pamilyar na boses. Nanginginig ang kanyang mga kamay. She can't be mistaken. It was Obi's voice she's hearing. Ang sakit sa pusong pakinggan ng mga halinghing nito. Dahan-dahan siya sumilip sa siwang ng pinto. There, she saw it with her own two eyes. Obi was bending on the table habang nakaangat ang isang binti nito. Then she saw her husband pounding so fast and hard from behind. Kitang-kita niya ang ginagawa ng pinakamamahal niyang asawa sa loob ng babaeng akala niya'y mapagkakatiwalaan niya. Namamanhid ang buo niyang katawan. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ang kaibigan pa niya? Bakit? Dala ng halo-halong emosyon ay nabitawan niya ang dalang lunchbox. Lumukha iyon ng ingay at bumukas ng bahagya ang pinto, dahilan para matigil ang dalawang traidor sa ginagawa nila. Angela! Labis na gulat ang rumihistro sa mukha ni Obi nang makita siya. Namutla ang babae na animoy nakakita ng multo. She was disgusted seeing her nakedness in front of her. Balo wala namang isunuot ni Justin na slacks nito. He was smirking as if he was so proud of what he did. Kailan pa? Unang katagal lumabas sa kanyang bibig pagkatapos na ilang segundong pagkatulala. Nagmamadaling isunuot ni Obi ang pang-ibabandamit na nahubad nito. Agad ito lumapit sa kanya at sinubukan pa siyang hawakan subalit mabilis siyang umiwas. Angela, I'm sorry. She scoffed. Pinahid niya mga luhang naguunahan sa kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay. I'm sorry. Ganun lang yun pagkatapos mo kong traidorin. Tumungo si Obi. Justin, on the other hand, sat on the edge of his table with his arm crossed on his chest while watching the two ladies in front of him. Para siyang nanonood ng isang palabas sa television. Sa lahat na maaaring manloko sa akin, ikaw ang pinakuling taong inaasahan kong gagawa ng Obi. Magkababata tayo. Magkaibigan. Matagal na tayo magkakilala.
Paano mo nagawa sa akin to? Halos hindi niya makapaniwalang tanong. Alam mong asawa ko si Justin, pero bakit? Bakit pati ikaw pumatol sa kanya? She was almost out of breath, trying to suppress the emotion which was about to burst inside her heart. Abby just kept on sobbing bago dahan-dahang nagangat ng tingin sa kanya. I am really, really sorry, Angela. Natukso lang talaga ako. Sorry. Pangako hindi na ako uulit, Angela. Huwag mo lang ipapadating sa mga magulang mo. Ayoko pati sila nanay na nanunungkulan sa inyo madamay sa kasalanan ko. Pagsusumamo pa nito at sinubukan ulit siyang hawakan. Muli niya iwinaksi ang kamay nito saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Tama nga sa manang Glory. Kapag naging masyado kang mabait, aabusuhin ka ng iba. Malamig na tingin ipinukol niya kay Abby bago binalingan ng kanyang asawa. There was no remorse written on his face. It was a scornful smirk instead. What a jerk he is. Muli niyang tinignan si Abby na ngayon ay hindi na magawang salubungin ng kanyang mga mata. Naisip mo sana yan bago ko pumatol sa asawa ko. At hindi mo na talaga ako ulit magagawa ng ganito, Abby. Nagangat ito ng tingin sa nagtatanong na mga mata. Dahil tinatapos ko ng pagkakaibigan natin. Kalimutan mo na lahat ng pinagsamahan natin, Abby. Sana naging masaya ka na pinili mong ipagpalit ang samahan natin. Dahilan sa init ng katawan. Sa nanlalabo niyang mga mata, umatras siya ng ilang hakbang at tuluyan ng tinalikuran ang dalawa. She was used to the pain of her husband cheating on her. Pero mas triple ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil hindi lang siya pinagtaksilan. Mawawalan pa siya ng matalik na kaibigan.